Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome back sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe, click the notification bell, i-all mo na para updated ka sa mga upload natin mga video. Ang pag-uusapan natin for today is all about bakit nagpe-failed ang mga OFW sa kanilang financial resources. Okay, alam naman natin na lahat na maganda ang sahod ng OFW. Hindi talaga kikitain sa Pilipinas ang kita ng bawat OFW sa ibang bansa. So ano ang dapat gawin natin? Dapat gamitin natin ito na may kausayan at gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Kasi diyan nagpe-fail ang ating mga ka-OFW. Kaya minsan sa tagal ng panahon, sa haba ng panahon ng pagiging OFW nila, wala silang naipon, wala silang napundar, at umuwi silang matanda na wala ng lakas kasi lumipas na ang kanilang kalakasan. So from this time, let me encourage you, let me talk about what are the rules para hindi kayo mag-fail sa inyong pagiging OFW? Yung makaramdam kayo ng pagbabago sa inyong pamilya, sa inyong buhay, sa inyong pamumuhay. Okay? So let's start. Ang nakita natin dito, kulang ng support ng family. Maraming idea ang OFW, pero kulang siya sa application. Kasi hindi siya nasusuportahan ng mga pamilya niya yung maganda niyang idea. Kasi una, hindi nila alam kung paano sisimulan at hindi rin sila marunong kung paano nila hahawakan yung pera. Kaya anong nangyari, nagkaroon lang sila ng pera, gastos, palabas ang lahat. So kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na mindset na pag may dumarating na pumapasok, may lumalabas, dapat may binabawi rin tayo. So let's talk about mga OFW na pwede naman talaga natin silang turuan magnegosyo. Kahit sa bahay lang, di ba? Mag-sari-sari store business, mag-buy and sell business, magbigasan business, water business. Maraming pwedeng pagkakitaan ang ating pamilya sa Pilipinas. Kailangan lang natin silang turuan at kailangan lang natin silang bigyan ng management, yung tipong bigyan natin sila ng pagkakataon. Okay? So, malaking tulong yan para maging maayos sa inyong resources. Palatilihin po natin ang paghuhulog natin sa ating mga SSS or kung meron ka mang insurance para at least pagtanda mo, meron kang madudukot. Yan yung nakakalimutan ng mga tao, yung sarili nilang healthcare. Kasi tandaan mo, pag matanda ka na, wala ka ng pagkakakitaan kasi overage, hindi ka na minsan tinatanggap sa trabaho. So, kailangan mo na meron kang pinagkukunang resources dun sa mga naipon o napundar mo or insurance or mga benefits mo sa government. Okay? Another thing is, kailangan talaga natin sa ating buhay na maging tinatawag natin na opportunity seeker tayo. Grab lang natin yung mga opportunity na maganda para at least kahit pa paano magkaroon ka ng mas maganda at magandang opportunity sa buhay mo. I hope na intindihan nyo kasi simple yung gusto ko to encourage you and to have you an empower sa buhay mo. God bless and happiness life. Don't forget to subscribe. Bye-bye!